mag-aral ng kanyang salita. At sa pagpapatuloy na ating pag-aaral na ating The New Normal, marami sa atin ngayon sa pagbabalik ng nasabi New Normal series, New Normal situation na ito ay ibang mga buhay. May mga plano tayo na may iba pag ay uuwi, babakasyon kung saan, travel. Tayo mga iba't ibang mga plano na ating. But we humans like to make, diba? Lahat tayo ay meron tayong mga plano. Gusto nating gawin sa ating buhay. Normal talaga sa ating tao yan na meron tayong mga COVID situation will end. We want things to go the way we want them to go, diba? Gusto natin ang mga at ito ay buhay. But have you ever thought that God might have a better plan? Naisip mong yan, Panginoon. Higit sa lahat, meron pang mas kaaya-aya sa iyong buhay na plano, Panginoon. Hindi yung plano mo ang mas maganda, kundi ang plano niya. We make our plans for our lives. We always try to stop palagi sa ating mga plano na ito sa ating mga buhay ay gusto nating naayon palagi pabor sa atin. Hindi tayo dadaan sa mga iba't ibang mga sitwasyon sa ating buhay. Hindi tayo dadaan sa mga hirap. That is human nature. God will usually have a different plan for your life than you do. God's purpose in our lives, meron siya iba't ibang mga plano sa atin. Gaya noong maunang panahon, God's purpose is to raise the nation, the holy nation, and bless all His people, followed by an amazing plan that involved three major nations or tribes before, yung mga Hebrews, Egyptians, and Canaanites, and many individuals like Abraham, Joseph, and his brothers. Marami pang mga karakter sa Biblia, the Egyptian king bearer, yung Pharaoh and his daughters, Moses, Aaron, Joshua, Caleb, Rahab, and every characters in the Bible that God has done an amazing plan in their lives. Na minsan, meron silang mga sariling plano sa kanilang buhay, but plan always prevails. It is always visible and noticeable in the Bible. The characters in this Bible has responded differently. Meron silang kakaiba at iba ang kanilang pagtanggap, the way they respond, act in the situation that comes in our lives to God's plan. Despite His promises, meron mga pangako ang Panginoon to a land, sabi doon that He's gonna bring them to a land of milk and honey. But yung sa ating pag-aaral sa gabing ito, dito natin makikita yung how different people responded to the plan, kung paano sila mag-react in God's plan in their lives. We can make our plans, ang sabi sa Proverbs chapter 16 verse 9, we can make our plans, but the Lord determines our step. Amen? Kaya nating mag-plan, titled of planning for our lives, for our future. Siya pa rin ang nasusunod. Siya pa rin ang
may gawa ng lahat. In every step that we made, nearing these plans in our lives, siya pa rin, ang Panginoon pa rin ang masusunod. Ang sabi sa James chapter 4 verse 13 to 17, "Now listen, you who say, today, tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year, carry on, and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins." Ng mga mangyayari sa kinabukasan. Hindi na natin kinabukasan at hindi natin hawak ang lahat ng mga plano natin sa ating buhay. Gusto ko, gagawin ko ito, gagawin ko yan, pupunta ako sa isang lugar, ganito ang gagawin natin. But, ang sabi doon, sa verse na ito, James counsels the men against the foolishness and for the will of God. Hindi natin isinaalang-alang, binibigyan ng consideration kung ano ba talaga ang plano ng Lord sa atin. Marami tayong mga plano para sa ating kinabukasan. Meron tayong mga plano para sa near future na ating gagawin. But then, hindi natin masasabi ng Panginoon sa plano kong ito. All James is saying is that you and I can make wish. Sabi dito, but God, plano natin ito magiging baliwala kung hindi ito papayagan ng Panginoon na mangyari at naayon sa kanyang kalooban. Then, we learn His plans for the situation and we make our based on His plans. We found out that He had the best plan along. Diba? Makikita natin at mararamdaman na lamang natin pagdating ng panahon, maganda pala ang plano ng Panginoon kaysa gusto mo at plano mo sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, at higit sa lahat ng gusto nating gawin. Nangingiba, sabi nga, Panginoon pa rin ang masusunod. He has the last say. Amen? Ang pamagat ng ating pag-aaral is that, itong pamagat natin, no matter what, avoid counting out God's plan. Kahit naman mangyari, whatever situations we are facing in our everyday life, never count out God's plan. Huwag nating baliwalain ang plano ng Panginoon. Yung kanyang kayang gawin sa ating mga plano. So, pag-aaralan natin ngayon different responses of the people to God's plan. Yung iba't ibang mga responses or reactions of those people in the past, of those characters in the Bible, na how they reacted and responded to God's plan. Una, there are people who move ahead of God's plan. Maraming tao noon sa Biblia, and even now, na minsan we move ahead of God's plan. Minsan, pinangungunahan natin ang plano ng Panginoon. Sabi dito, sometimes what makes us unsuccessful in some of our plans is that we are doing it ahead of God's appointed time. Amen? We do this because sometimes we are losing patience in waiting for it. Amen? Nawawalan tayo ng pasensya. Nagmamadali tayo. We sometimes feel boring. We sometimes get bored as to when it will happen. Kailan ba mangyayari ang mga planong ito? Is God still has plans to respond? Or is God still has
makakita ng resulta. Diba? Kasi, mga plano natin, tao lamang tayo at minsan nagmamadali tayo. We cannot wait. And we have to develop patience in our lives. We want results right away. In this way, this shows how we are doubting God's faithfulness in fulfilling His plans. Minsan, kapag ginagawa natin ito na pinapangunahan natin ang Panginoon sa kanyang plano, it shows how we doubt the faithfulness of the Lord. Yung kanyang katapatan sa kanyang mga pangako ay ito ang katunayan kapag pinapangunahan natin ang Panginoon. Amen? Sa ating mga gustong gawin. That paved the way for us to sometimes do drastic moves. Nakakagawa tayo ng mga drastic moves sa ating buhay that leads to downfall and failures. Amen? Kung tayo na-fail, kung tayo na bumabagsak dahil sa kakulangan ng tinatawag nating pasensya. Ang sabi nga naman ng Panginoon, mayroon siyang kasabihan na, in His time, He will always make things beautiful. Amen? Kung hindi tayo beautiful ngayon, huwag tayong magmadaling magpaganda. Kung ano-ano na lamang ating ilalagay sa ating mukha para tayo gumanda. Huwag. Let's be patient. Diba? In His time, He will, yan ang pati kong hawakan. In His time, He will make all things beautiful. Amen? Examples when we move ahead of God's plan. May mga examples dito sa ating buhay na kung saan una, untimely sa ating trabaho, di ba? Sometimes we resign from our work due to better offer, better position, or when we are being corrected by seniors due to our own failures, we resign. Untimely. Di ba? Untimely. It is not the time. Di ba? Napagalitan ka lamang ng amo mo, napagsabihan ka lamang, dahil nga naman mali ka, magre-resign ako. Di ba? Re-resign ako. Re-resign ako kasi meron akong magandang offer kailangan kong mag-resign. Di ba? So, tapos merong mas magandang offer sa akin na position doon. So, kailangan, diba, iwanan ko na tong trabaho ko. Iwanan mo yung trabaho that you have been there for almost 10 years. Na kahit na pumikit ka, kahit matulog ka, kahit humiga ka sa trabaho mo, walang sisita sa'yo. Minsan lamang napagsabihan ka, minsan lamang meron tayong mga situations na nagawa sa ating buhay that paved the way for our seniors o di kaya mga boss natin na napagsabihan na maliit na bagay na pwede mo namang sabi nga kanina, di ba, yung kanina yun you have to choose your battles. Di ba? Kapag yung mga bagay na maliliit lamang, pwede mo namang palampasin mo na. Why will you put yourself in that situation na haharapin mo yung battles na walang kwenta? You have to choose your battles. Amen? This is not a battle. Yung magtatampo ka sa katrabaho, magtatampo ka sa boss mo dahil hindi ka pinagbigyan, gusto mo mag-day off, gusto mo pataasan ng sahod, hindi ka lang napagbigyan, sasabihin mo, may offer ako mataas doon. So, untimely resignation sa trabaho, hindi yun ang dapat. Minsan sa ganitong sitwasyon, ang gusto ba ng Lord, i-resign ka at iwanan mo yung trabaho niya? Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, even if how qualified you are, how overqualified you are. Mahirap maghanap ng trabaho, lalo na magsisimula ka sa panibago. Let us put in our hearts na yung pinakamahalaga is yung environment sa ating trabaho. The way people treated you in your work, it's not about money. Money cannot pay, di ba? The happiness na nagtatrabaho ka ng nakangiti ang lahat ng mga kasama mo, kaysa naman kikita ka ng malaki na maaga pagdating mo sa trabaho, visit ka na at ikaw ay wala nang ganang magtrabaho. So,
relationships, nakakita ka lamang ng pogi. Yan, akin ka. Di ba? Oh, hindi ganon. In decision making, just to prove a point, kailangan kong patunayan na ako ay magaling, kailangan patunayan ito, this or that. Moves, drastic moves, ika nga. We decide to do untimely moves because of our emotions. Emotions are carrying us away. Nagiging emotional tayo. So, nakakagawa tayo ng mga saan ay leads to failures and downfalls. Kung ating titignan yung Exodus chapter 2 verse 11 to 14, ang sabi dito, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew. Glancing this way and that and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. The next day, he went out and saw two Hebrews fighting. He asked one of them in the wrong, "Why are you hiding your fellow Hebrew?" The man said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." Tingnan natin ito. Ito yung isang araw na si Moses ay nanonood ng mga Hebrews na magtatrabaho sila. I think they are making a pyramid or something. They're doing hard labor. At merong isang Egyptian guard o kabo na nakita na siguro baka nasita yung isang Hebrew doon na ang bagal mo magtrabaho, ganun, at siya ay nasaktan. Then nakita ni Moses at hindi siya nakatiis. At then bigla niya itong hinagay. Kung napatay niya, then i-hide it on the sand. At isang araw, meron siyang nakitang dalawang Hebrew na nag-aaway. Nung kanyang sinaway, ay napagsabihan siya ng isa na, sabi niya, nakita kitang nakapatay. So anong gagawin mo sa isa sa amin? Papatayin mo rin kagaya ng ginawa mo sa isang Egyptian na yon. So, tingnan natin sa sitwasyon na yon. Ang sinasabi dito, killing the Egyptian was presumptuous. Pag sinabi natin presumptuous, ang sabi dito is, ibig sabihin nito is arrogant, parang hindi bigla-bigla, wrong move. Moses first looked this and that. His conscience revealed that he had no legal authority to what he had done. Minsan, sa ating buhay, we are doing drastic moves, arrogant moves, not according to the plan of the Lord. Hindi yun plano, hindi yun naayon sa plano ng Panginoon na papatayin niya ang taong nanakit sa kanyang kapwa. Minsan ganun din naman tayo. He was aware of his calling to redeem the Israelites. Aware naman si Moses na God will be using him for the redemption of his people. Yung mga Israelita, he will be used by God upang sila ay mapalaya doon sa pagkakaalipin sa Egypto. But then, he impetuously made the wrong move at the wrong time. Mali ang kanyang ginawa. Wrong move at the wrong time. Ganon din naman tayo minsan. Impetuously means yung parang bigla siyang nagalit, bigla siyang naasar, bigla siyang nagkaroon ng puot kaagad-agad. So, nagawa na yun. Like Moses, some people take matters into their own hands. Minsan sa ating buhay, ganon din naman tayo. Rush the plan and create a business. Diba? Minsan, ganon tayo sa ating buhay. We do things that is not according to what God wants us to do. Like Moses, diba? Ginawa niya, nilagay niya ang batas sa kanyang kamay. Amen? He impetuously made the wrong move at the wrong time and he became self-redeemer. Kasi gusto ni Moses doon ipagtanggol ang Hebreo.
At ang nangyari nga doon, he become a hero. Kasi ipinagtanggol niya hero. But then, hindi yon ang gusto ng Panginoon na gawin niya. So, minsan sa ating buhay ganoon tayo. We are like this, what Moses have done, na ilagay natin ang matters into our hands. Minsan sa ating buhay, sa mga situations natin, may Diyos, di ba? Iba sa Diyos na lamang natin ang mga pinagdadaanan natin. This cost Moses another 40 years. Ang nangyari doon, bakit 40 years? God has to God, and we are just instrument. Sa 40 years na yon, doon siya hinubog. Di ba? 40 years, hanggang doon sa 40 years ng pagka napunta sila sa ilang, that is God's training. Kung hindi siguro nangyari yun, and ang kumbaga yung pag-aaral, yung lesson na tinuturo ng Panginoon kay Moses, thus He will use us when He wants, not when we want to be used by God. Amen? Dapat, isipin natin, hindi na kagustuhan natin na magpapagamit tayo dahil gusto kong magpagamit sa ayaw at sa gusto ko. Amen? So dapat, we are always ready. This is why, in every decision makings that we do, we seek God's divine intervention sa lahat ng ating mga pinakaharap, even everyday nating pinagdadaanan, mga everyday nating buhay sa ating mga trabaho. Sa una pa lamang na pagsabak natin sa trabaho, we always pray, di ba? We always seek God's divine intervention in certain situations. Kahit sa maliit lang na bagay yun. Maliit na bagay lang yun. Pero kahit na maliit na bagay lang yun. Pero kapag nangyari ang hindi maganda sa trabaho mo, it will cost you your work. It will cost you your pinakaingat-ingatan mong tawag dito, pagkatao, your personality. We seek for God's guidance and wisdom in our everyday life. Diba? Sa ating pagsabak sa trabaho, palagi tayong humihiling ng guidance at wisdom sa Panginoon. Amen? Pangalawa, there are people who move behind of God's plan. May mga tao rin namang sa sobrang bagal ay naiiwan sa plano ng Panginoon para sa kanilang buhay. Behind, it indicates our doubt, lack of interest, and faith in the Lord. Amen? Kaya minsan, sa sobrang bagal natin, we don't react to what God wants us to do. Hindi kaagad tayo nag-react. Kapag isipan ko muna. Minsan, kapag tayo ay, ang Panginoon kasi, God is a faithful God. Siya ay matalinong Diyos. Of course, He will not, amen, ginagamit niya iba't ibang tao upang tayo ay iparating kung ano man ang kanyang mensahe sa atin. So, minsan sa ating ang plano ng Panginoon na tayo ay gamitin niya mightily sa kanyang gawain, minsan sabihin natin na, sabihan ka ng isang kapatid, no, magpagamit ka na, pwede tayong gamitin dito. Sabihin ng isa na, saka na, diba? Antayin, para tayong merong inaantay sa kana pag medyo kasi parang hindi ko kaya. Wala. It shows that lack of interest. It shows that we are parang hindi pa ako ready, di ba? Hindi pa ako ready magpagamit. When doing your move, seek the Lord in His perspectives above all else. Kapag tayo ay gumagawa ng mga sa ating buhay, una kagad is seek the Lord. Hinahanap natin yung Panginoon and His perspectives above all else, that we might not be left behind His plans for us. Hindi tayo maiwanan sa plano ng Panginoon sa atin. Amen? Yung hindi tayo tawag dito, nadi-delay. What causes our delay sometimes is that our faith and trust in the Lord. Saka na, di ba? Kapag ready na ako. Kahit hindi tayo ready, when God called us, be ready.
when we are in doubt, we sometimes give excuses not to do certain things. I don't have time, wala akong time. Saka na, pag may time ako, hindi ako equipped. I don't have the talent, hindi ako ganun of God's plan. Saka na ako magpapagamit kapag mayroon na akong talent, kapag gumaling na ako. Kaya ang sabi rito sa Exodus chapter 3, pero ito yung time ng when Moses was tending his flocks. Flame of fire from within a bush. Yung burning bush, di ba? Nang usap ang Panginoon sa kanya, nung sinabi ng Panginoon sa kanya na siya ay gagamitin, that God will use him to redeem his people. Sabi nga rito sa Exodus chapter 3 verse 1 to 9, chapter 3, now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. Mahaba ito, pero ang move dito is that ito yung the bondage in Egypt. So, gagamitin siya. At ang sabi dito ng Lord, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard my crying. I have slave drivers, and I am concerned about their sufferings. Concern na concern ang Panginoon, kaya ang gusto ng Panginoon at ma-redeem ang kanyang mga karoon ng excuses si Moses na hindi ko, paano kung hindi nila ako tatanggapin na redeemer, na ako ang inyong inutusan? What if, sabi nga rito, what if hindi sila maniniwala sa akin na nangusap ka sa akin na ako ay iyong inutusan upang sila ay palayain? So, nagkaroon dito ng doubt si Moses to the Lord. So, sometimes, that causes the delay. Yung God renewed the calling for 40 years and Moses gave many excuses, and it indicates lack of faith. Marami siyang, what if hindi nila ako tatanggapin? Paano yan, Panginoon? Hindi sila maniniwala na ikaw ay nangusap sa akin. Paano? So, binago ng Panginoon dito ang 40 years ng calling ng Panginoon sa kanya. So, ang sabi nga rito, yung pagkapatay niya rin sa Egyptian, out of impulse, yung galit, it is not by faith in God. Hindi yun pagtitiwala sa Panginoon, kundi yun ay sa sobrang galit niya. The consequence were loss of charisma, excitement, and faith. When failure attacks, we lose our faith. When failures attack us in our lives, kapag tayo ay nag-fail sa ating buhay, we sometimes lose our faith in the Lord. Nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Ganon din kay Moses noong mga panahon na yon. Nawawalan siya ng pagtitiwala. Kasi, sino lang ba naman siya para paniwalaan ng mga kanyang ililigtas, ilaalis doon sa Egypt, ilalabas. So, parang hindi siya ready. He's not ready to face them. They will not believe that you have talked to me. Paano kung hindi sila maniwala na nangusap ka sa akin na ako ay iyong inutusan? When failure attacks, we lose our faith, leave everything behind, including God's calling. Minsan, when we fail, we tend to leave God's calling. Diba? Yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, naiwanan natin. Amen? Minsan naiwanan natin na tinawag ka pa lang maglingkod sa Kanya. But when we fail, when our life failed,
parang everything shattered. Nakakalimutan mo na tinawag ka pala ng Panginoon. And when we fail in one area, in one aspect of our lives, ang gagawin natin is we feel down at tatalikuran natin ang buhay. Minsan, we ended up in a mess. So, and we turn our back in what should be God's calling for us. May pagkatawag ang Panginoon sa atin. We are called in a very special way. And retreat back to our own small world where we feel secure. Minsan tatalikuran natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Doon na lamang ako kasi doon medyo feel secured ako dito. In that area, in that aspect, parang nandito ako. Meron nandun tayo sa ating borderline, hindi tayo alis doon kasi I feel secure doon. Kaya doon na lamang ako, babalik na lamang ako doon. But then we forget about God's calling to us. So that causes the delay of God's plan sa ating buhay. Some feel angry at God and blame Him for not sticking to the plan. Yung plano ng Panginoon kay Moses ay hindi nangyari. So marami ang nagalit sa kanya. In reality, sino ba naman yung responsible na mag-switch yung plano ng Panginoon sa paniging mga bagong plano? So it was Moses himself also, his lack of faith, yung kulang ng kanyang pagtitiwala at pag-trust sa Panginoon. Yun din ang nagpabago at nagpa-switch ng plan A ng Lord sa kanya, plan B. Diba? So, that causes the delay. Pangatlo, there are people who move outside of God's plan. Una, there are people who, tawag dito, yung una natin, there are people who move ahead of God's plan. Pinangungunahan natin ang plano ng Panginoon. Ang pangalawa, meron namang tao na naiiwan sa plano ng Panginoon sa kanila. At ang pangatlo rito is that there are people who move outside of God's plan. May mga tao rin namang naiwan or they move outside, gumagalaw ng outside, wala sa plano ng Panginoon sa kanilang buhay. There are people who doesn't stick to God's plan. Merong mga taong hindi sila nag-i-stick doon sa plano ng Panginoon sa kanila. Nangyayari ito kapag hindi natin gusto ang plano ng Panginoon sa atin. They even murmur, nagreklamo sila. Reklamador. Ang gusto ng Panginoon ay ganito. Hindi, gusto ko ganito yan eh. Sometimes, nangyayari ito, lalo na sa ating trabaho, sa simbahan, kapag tayo ay sinabihan ng ating leader or pastor na, ay gawin mo to. Hindi pastor, hindi ko trabaho yan. Trabaho niya yan eh. Diba? So, minsan, nagiging reklamador tayo. Especially when God's plan is very hard to understand. Minsan sa ating buhay, nahihirapan tayong intindihan ano talaga ang plano ng Lord sa akin. And we look at it in a different way. Our own perspective. Tingnan mo in God's own perspective. Not on we sometimes divert God's plan to our plan. We tend to do our plan rather than God's, and the outcome is disaster. Amen? Disaster. Accident. Pinangunahan natin ang plano ng Panginoon when we do the plan of God's side. Diba? When we move out, yung gumalaw tayo ng hindi naayon. But God's sovereignty always prevails for Him to fulfill His plan in everyday life of His children. Nangingibabaw pa rin yung ng Panginoon sa ating upang ang kanyang plano ay kanyang maisakatuparan. Diba? Bawat plano niya sa buhay ng kanyang mga anak ay nangingibabaw pa. Kahit na tayo sa kanyang plano, but God is powerful. Diba?
powerful and supernatural God. Amen? Kaya niyang ipulfill ang kanyang plano sa ating buhay. Kahit na tayo ay minsan at hindi at gumagalaw tayo nang wala na sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Plano ng Panginoon sa ating buhay. Sa simula, tingnan natin, medyo mahirap, medyo sa atin. Kung ating titig, yung narrow hanggang ang daanan doon ay makipot at makitid. Ay malawak, di ba? Sa simula ay malawak. Ganon din naman sa ating buhay. Minsan tinitingnan natin, oh, mahirap ito. Mahirap na kagad. Kapag titingnan natin, mahirap. Plano magdaan tayo. Ganon din ang ating pinagdadaanan in the rest. Ang plano si Lord sa buhay natin, pinadaan tayo. Ay tumatahak pa rin sa landas ng plano ng Panginoon sa atin, na dumaan tayo sa no work. Halos tayong survival ang lahat. We are facing survival mode sa mga sandaling ito. Is this still God's plan? Plano ba ng Panginoon na magkaroon ng ilang kababayan natin dito na mawala ng trabaho? Plano ba ng Panginoon na maraming casualty? Plano ba talaga ng Panginoon population ng mundo? Is this part of God's plan? Minsan nakakaisip tayo at minsan ito ay ating naitatanong. Diba? But God's plan is a different plan. Ang plano ng Panginoon, kakaiba ito. Kung titignan natin itong Judges chapter 7 verse 2 to 7. Ito ay yung kay Gideon. Yung kay Gideon, di ba? Ang sabi rito, Gideon planned to march into battle with 32 soldiers, but God has a different plan. Ang sabi rito, the Lord said to Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into their hands. Diba? Kung ating titignan, no? Si Gideon, 32,000 ang kanyang soldiers. Diba? Meron man na. So, ang sabi ng Panginoon dito sa chapter 2, the Lord said to Gideon, lubhang marami. Diba? Ang dami ng tao mo upang talunin ang mga Midianites into their hands. Diba? To deliver me, the Midianites. Diba? Lubhang marami ang iyong tao na ang men mo para ipabagsakin ang mga Midianites. The Lord said to Gideon, with the 300 men that left, I will save you and gave the Midianites into your hands. Let all the other men go, each to his own place. Binawasan ng Panginoon yung 32,000 na tauhan na yon. Sabi ni Gideon, bawasan mo. Gawin mo lang 300. Ha? 300? Sabi ni Gideon, ang dami ng kalaban, tapos 32,000 yung tauhan ko. Babawasan mo at gagawin mo ng 300. Paano mananalo ang 300? Ang 32,000 gagawin mo na lamang 300. How come? Diba? Yun ang nagtanong kaagad ni Gideon. With this 300 men, I will save you and gave the Midianites into your hands. Pababagsakin ko ang mga Midianites na ito sa 300 lamang. Yan ang plano ng Panginoon. So Gideon sent the rest of the Israelites to their tents, but kept the 300 who took over the provisions and trumpets and the others. Now the camp of Midian lay in the valley. Diba? Ganon lang pinauwi na ni Gideon. Meron pa rin siyang pagdadalawang
dalawang isip si Gideon, di ba? Kasi ang sabi dito, tingnan natin to. Let's note that the test of a to the plans of God. Willing tayo sa plano ng Panginoon. His plans contradicts our plan. Ang plano ni Gideon, na-atake siya with 32,000 soldiers. Ang gusto ng Lord, 300 lang eh. Oh, susundin mo. Ano susunod ka doon? Ang sabi nga dito sa Acts chapter 6, remember, God's plan is a different plan. Yung plano ng Panginoon. So, ito rin. Jonah ran away from the Lord. Instead of going to Nineveh, he headed to Tarshish to avoid the people whom he hated. Diba? Si Jonah, pumunta ka dun sa Nineveh. Preach the gospel. Magpangaral ka dun. Sabi ni Jonah, ayoko dun. Ayoko dun. Dito na lang. Buhay minsan ganun tayo eh. Lord, ito lang gagawin. Ayokong makasama si sister. Dito na lamang ako sa kids ministry. Dito na lamang ako sa ibang ministry. I hate this to see him. Diba? So, minsan, ganun tayo eh. So, sa buhay ni Jonah dito, sa buhay ni Gideon, diba? Ginamit siya ng Panginoon with only 300 man. And what happens? He delivers, sila ay nanalo. So, Jonah, he ran away from the Lord instead of going to Nineveh, pumunta sa isang lugar, diba? Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? God do something on his way to the place which he wanted. Doon kasi yung matatawag niyang yung kanyang tatawag natin sa buhay. Meron tayong comfort zone. Doon kasi comfort zone eh. Doon ako. Ayaw mong lumabas ako kasi minsan ayaw mo ng conflict, ayaw mong makaharap ng problema. Dito, okay na ako dito eh. Hindi ako namumroblema dito eh. Bakit? Ang ginawa ni Jonah, he contradicts, naging contradict yung decision niya, yung plano ng Panginoon. But ano ginawa ng Panginoon? God did something na, diba? Yung lumubog ang barko ng sinasakyan, tapos napunta siya doon sa lugar, binalik siya ng Panginoon sa Nineveh pa rin. God uses the whale para sa lugar na kung saan talaga gusto ng Panginoon sa atin. So, minsan ang gagawa ng maibalik sa original plan ng Panginoon sa atin. Diba? Amen? Masakit ang Panginoon kapag siya ay papalo. Diba? Papalo. Kung sabi niya sa natin kapatid dito, mapalo. Mahirap, masakit, mapalo ng Panginoon. Okay lang kapag tayo ay kinurot pa lamang. Kapag napalo tayo, medyo masakit na. We cannot run away from God's sovereignty. His plans cannot be thwarted. Hindi natin pwedeng i-twist ang plano ng Panginoon. Running away from His plans and will is painful. Masakit. Amen? So, wag na. Sumunod na lamang tayo sa plano ng Panginoon because God has a different plan. Ang sabi dito sa Joshua chapter 2 verse 1 to 24, ito yun yung Rahab. Yung sa Joshua dito, hindi na natin babasahin kasi mahaba siya. But then, this is the time when the story of Joshua, he spent 2 Israelite spies, diba, na ispihahan yung mga Amalekites tsaka Midianites doon. Pinapunta siya doon, diba, sa Jericho, yung king of Jericho, pinapunta niya doon itong mga Israelite spies. Tapos doon sila tumuloy sa bahay nitong si Rahab, who is a prostitute. Rahab didn't even belong to God's chosen nation.
but yet she stuck to the plan. She and everyone in her family was spared, while others who live in rebellion against God. Ating buhay, we have to stick on God's plan. Maraming bagay, maraming tao ang makikinabang, and hindi lamang tayong maliligtas, kundi ang ating pamilya rin. Dito kasi, inutusan ni Joshua yung spies, pumunta kayo doon, matiyag kayo. Nung king ng Jericho na etong bahay ni Rahab tinutuluyan ng mga spies at nagbunta pa doon ang mga tauhan at hinanap, but then ang ginawa ni Rahab, itinago niya yung mga espiya na ito doon sa bubong ng kanyang bahay at nakipagkasundo siya dito sa mga espiya na itatago ko kayo, I will defend you, but then one thing only I will ask from you is that I want the life of my family, my brothers and my sisters, lahat ng pamilya ko, spare them. Kasi alam ni Rahab na God, the God of this, the God of Joshua, ito yung Diyos ng kapangyarihan. So at alam ni Rahab that one day the land will be delivered in the hand of these Israelites. Dating ang panahon na yung bansang ito ay mapupunta sa kamay nila. So si Rahab pa lang nakipagkasundo na siya na hindi ko kayo isusumbong, but then bigyan nyo ng kalayaan at palayain mo ang aking pamilya. At nangyari nga yun, di ba? Nangyari yun sa buhay ni Rahab at sa kanyang pamilya. They were spared. Pinalis sila doon sa lugar na yun. So, sometimes we have to stick on God's plan sa atin. People like Rahab are always victorious in everything because they follow God's instructions to letters. Sometimes, ganun talaga, kapag tayo sa ating buhay ay when we stick to the plan of God sa ating buhay, maraming bagay ang makikinabang and we become victorious in our lives. Amen? Minsan meron tayong mga pinagdadaanan sa ating buhay na mahirap malampasan, mahirap nating ma-overcome, but then let's choose to stick on what really God wants us to do. Let us not take outside of God's plan. And that we will be delivered to if you want to move with a plan, patiently wait for God to reveal the perfect time. Merong tamang panahon ang Panginoon. And He will reveal it to us. Pray for it. Pray for that the Lord will reveal to us. Obey Him by surrendering our will to Him. Minsan, sumusunod nga tayo, but then our will, we didn't surrender our will. Meron pa rin tayong pagpapambuno. Let us submit to the authority and have faith in Him. Magtiwala na lamang tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Pang-apat, there are people who move namang gumagalaw sila ng naayon sa plano ng Panginoon. Una, they move yung una natin? They move ahead. Pinapangunahan natin yung plano ng Panginoon. Gumagalaw tayo nang nauuna tayo sa plano ng Panginoon. Sometimes we also move slower, di ba? Naiiwanan tayo. Pangatlo, gumagalaw tayo ng outside of God. At pang-apat, there are people who move with God's plan. Sumusunod, they stick to God's plan. Come what may, good or bad, diba? I have to stick with what God wants me to do. A way to know that we are following God's plan for our life is by being in prayer. Diba? Doon natin malalaman sa pamagitan ng panalangin na plano ng Panginoon sa atin.
It takes time each day. Take time each day to devote ourselves to the Lord and the plans He has for our life. If you are giving each area of your life to God, then He will bless it and be able to work through it abundantly. Kapag binigay natin yung lahat ng areas nating buhay na ito, each and every area of our life, nagkatiwala natin sa Panginoon, even our plans, then He will bless it and able to work through it abundantly. Kikilos ang Panginoon sa ating buhay, sa ating mga plano. Dito rin sa Judges, di ba? Yun pa rin yung kay Gideon kanina, ang babalikan natin. In Judges chapter 7 verse 21 to 22, while each man held his position around the camp, all the Midianites ran crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn each other with their swords. The army fled to Beth-shittah toward Serera as far as the border of Abel Meholah near Tabath. Yung pangyayari na ito, if we move with God's plan, kapag sumunod tayo sa plano ng Panginoon, anong nangyayari? Nagiging matagumpay tayo sa ating battles. Amen? Sa ating buhay. Sumunod lamang tayo sa plano ng Panginoon. Kita mo, anong ginawa doon? Wala man lamang kalaban-laban, walang akala kasi ni Gideon, there is an engaged na mangyayari. May laban ng mangyayari. Ang 300, anong magawa ng 300 na yun? Yung 300 pala ngayon, wala man lamang espada pala, trumpets lamang kanilang ginawa. Diba? Pinatay ang mga ilaw at sila mismo. Diba? Ang naglabanan, gawa ng trumpet na yun. Diba? So, minsan sa ating buhay, talagang mahirap nating isipin ang plano ng Panginoon. Pero wala tayong dapat gawin kung di ang magtiwala at ibigay ang lahat sa Panginoon. Diba? Our battles, our problems. Bakit? Kaya mo ba? Hindi mo kaya eh. Ibigay mo na sa Panginoon, di ba? The Midianites and the Amalekites turned to one another in fear and fled the scene. Gideon and his men saw their enemies defeated because they follow God's plan. Amen? So, ganun naman talaga. So, Judges chapter 7 verse 23, God's people are victorious. Israel enjoyed a great victory because they choose the best plan. Sinunod nila yung plano na the best, yung great plan, yung plan ng Panginoon sa kanya, yung different plan, yung kakaiba. By the way, they already had the victory before the battle was engaged. Ang sabi rito sa 7 and 8, anong sabi dito? The Lord said to Gideon, with the 300 men that left, I will save you and give Midianites in your hands. Dito pa lang, God assured Gideon of victory. Sa 300 na ito, kaya ko sila ipabagsakin. Ibibigay ko sa iyo ang victory. Pagkakaloob ko sa iyo ang victory. So sometimes, when we stick with God's plan, when we move with God's plan sa ating buhay, sumunod lamang tayo sa lahat ng ating ginagawa, it is according to the plan of God. God delivered us victorious. Amen? Natatagumpayan natin ang ating mga kalaban. Kung titignan natin dito sa God's enemies are vanquished, sabi dito, God has a plan for your life. Don't think that don't you think that his enemy Satan may also have a plan in your life. Ang kalaban ng Panginoon, di ba, which is Satan, may plano rin siya sa atin pala. Hindi lamang ang Lord ang may plano sa atin. The enemy wants you to be defeated. Ang gusto ng Panginoon ay maging talunan din naman tayo. Maging unhappy, maging malungkot and miserable ang ating buhay. But we choose to walk in the Lord's plan. Kapag sinunod natin, kapag gumalaw tayo ng naayon sa plano ng Panginoon, then we can be confident that it is the best plan and that it gives us and Him victory over Satan. Alam niyo ba kung anong plano ng Panginoon? Ang plano ng Panginoon, alam natin that God will deliver us victorious. Pero ang plano ng kalaban, the enemy's plan
for us. He has only one goal. Anong sabi doon? He came to kill, to steal, and to destroy. But I came. Pero ang Panginoon, but I came that you may have life and have it to the full. Amen? Yan ang plano ng kalaban sa atin. Sa pangalawa dito, God's people are victorious. Let us note that God's plan for our life is that we may able to walk in victory. But victory will only truly be our experience when we walk in His plan and not on our own. If we walk in His plan, which is the best plan, you will never walk defeated. Dito sa pinagdaanan ni Gideon, dahil siya ay lumakad at sumunod sa plano ng Panginoon sa kanya, then anong nangyari? He became victorious. Ganon din naman sa ating buhay. God will deliver us victory if we will only allow Him to work according to His plan. At dito pa sa Judges, ang sabi rito, God's name is venerated. Yung pangalan ng Panginoon ay maitanghal, maitaas. Diba? Siya lamang ang mapapurihan. Siya lamang ang makikilala. Because the victory was won without a great army. Sa palagay nyo kaya, kung ginamit ni Gideon yung 32 army niya and he became victorious, anong mangyayari? It's not God who will be glorified. He will be glorifying himself maybe, or maybe his army. Kasi pwede niya sabihin na, dahil ang lakas ng mga tauhan ko, 32,000 sila. But then, hinayaan ng Panginoon na ginamit niya yung 300 lamang para maipakita ang kanyang a fierce battle. God got all the glory for the victory. Dito na itanghal, dito na ipapapurihan ng Panginoon sa labanan ito. Neither Gideon nor his army could go home and not the field of. Wala silang maipagmamalaki. Hindi nila kaya ipagmalaki yung kanilang buhay, yung kanilang lakas, yung kanilang tapang. Amen? Ang sabi nga, di ba, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. So, sa ating buhay, huwag na kayong magtaka kung minsan hahayaan ng Panginoon tayo na bumagsak muna. Hahayaan ng Panginoon na tayo ay dumaan sa hirap, pasakit sa buhay. Then He will deliver us at bigyan niya tayo ng katagumpayan. Dahil diyan makita at masukat ang kanyang kapangyarihan. Upang siya ang maitaas, upang siya ay maitanghal. Diba? Hindi ko mo sabihin na hindi ka pwedeng makapagmalaki na nang dahil ito sa talino ko, kung bakit ko nalampasan ito, kung bakit ako naitaas ang posisyon sa trabaho. It is not through our own intelligence, it is not through our might, it is not through our strength, di ba? But by the Spirit, says the Lord, di ba? So wala tayong kailangan pagmamalaki. Amen? So in that way, doon sa napangyaring yun, sa example natin dito sa Biblia, Gideon, yung 300, ipinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. That in everything, nandoon pa rin yung katagumpayan sa kanyang mga kamay. The last hooray, the last say is from Him pa rin. Amen? Nandoon pa rin yung last laugh. Amen? So minsan sa ating buhay, kapag tayo dumadaan sa mga hirap, mga sitwasyon, huwag tayong gaanong malungkot. You will have the last hooray. You will have the last yes. Amen. Ang huling halakhak ay nasa sayo pa rin. Maybe ngayon, meron tayong mga pinagdadaan ng mahirap sa ating buhay. Pero hanggang saan ba yan? Magsasawa din ang problema sa atin. Amen? Sa Joshua chapter 2 verse 24, ito rin sa buhay ni Rahab dito, di ba? Yung sinasabi rito na Rahab didn't even belong to God's chosen nation. Yet she stuck to the plan. She and
everyone in her family was spared, while others who lived in rebellion against God were put to death. Those people who live in rebellion, yun ang hindi sumusunod sa plano ng Panginoon. Amen? Yun yung mga tao na minsan talagang ang titigas ng ulo. Diba? So sometimes, hindi natin nakikita. Sometimes, sa ngayon, hindi natin maintindihan. But, kapag kanyang not outside of His plan, there we will understand. There we will see na, ito ang plano ng Panginoon sa akin. Kapag tayo manatili lamang, whatever situation, whatever circumstances we are facing in our everyday life, magpatuloy lamang tayo na mamuhay Panginoon pala sa atin. Are always victorious in everything. They follow God's instruction. And if you want to move with a plan, patiently wait for God to reveal the perfect time. Obey Him. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon, di ba? Let us obey Him. Surrender our lives to the Lord and our will. So, ang sabi rito sa ating pagtatapos, una, gladly, God is capable of bringing good out of the things that we mess up. Minsan sa ating buhay talaga, sabihin natin, bagsak na tayo. When our life is facing mess, diba? The very impulse that led Moses to avenge wrongdoing apart from due process of law was developed to do the work of God. Our mistake bring the plan to a temporary halt but cannot thwart it. Minsan sa ating buhay na napipigil lamang minsan napipigil ang sitwasyon, but then hindi ito na-twist yung plano ng Panginoon sa atin. Minsan napipigilan, but then God can turn our messy life, diba, into good. Diba? All things work together for good to those who love God. Sa mga taong naglilingkod, sa mga taong sumusunod nang naayon sa plano ng Panginoon sa kanya-kanyang mga buhay, then masasabi natin na all things will work together for good. Ang lahat ng ito ay naayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Are you in mess because of presumptuous decisions? Minsan sa padalos-dalos nating mga desisyon sa ating buhay, na may mess up ba ang ating buhay? Minsan ba ay dumadaan tayo sa sitwasyon na kung saan talagang nagka-buhol-buhol na, nagka-patong-patong na ang ating mga problema dahil sa ating maling desisyon sa buhay. Amen, di ba? Sometimes ganoon din naman tayo, pinagdadaanan natin. God brings good out of mistakes that we make. Minsan, God can bring good out of the mistakes that we make. Yet, He sends us through a time of discipline. May panahon ito na tayo ay didisiplinahin talaga ng Panginoon to those mistakes that we have committed. In this period, we are given the time to idly reflect on our old mistakes. Minsan, ng mga period na ito, the time of this disiplina ng Panginoon, ito yung panahon upang isipin natin, let us reflect those mistakes that we have done, those things that we have committed. Saan ako nagkamali? Saang area, saang aspect ako ng buhay ko nagkamali? In that way, natututo tayo. And God can turn these mistakes into good. Why? Because natututo tayo in every mistakes that we commit. Learn to do what is right. Learn to depend on God. Develop patience and self-control. For Moses, this time of learning and reflection was a lengthy 40 years. Kay Moses nga, di ba? 40 years doon sa ilang ang kanyang discipline, ang discipleship ni Lord kay Moses doon, 40 years. Di ba? Ganon din naman sa ating buhay. Kapag dumadaan tayo sa mga problema, mga kabigatan, this is God's way of disciplining us, disiplina tayo ng Panginoon, di ba? But mind you,
in every discipline na ginagawa sa atin ng Panginoon, there is always good things apart from it. Diba? Merong mga magandang bagay sa pagdidisiplina ng Panginoon sa atin. Nagiging mature tayo. Diba? Nagiging parang bonsai. Diba? Parang bonsai. Yung bonsai na tanim. Kapag tayo ay talagang yung minomold, hinuhulma, though masakit, pero God is squeezing out from that mistakes, from that discipline. God is squeezing the best out of us. Ganon din naman yung pagbubonsai. Kapag talagang masakit yun sa mga halaman, yung talagang i-cultivate mo siya, i-propagate mo siya sa gusto mong design, masakit yun para sa kanila. But it gives them and makes them more beautiful. Diba? Napapaganda sila. When we are idle, it's easy to feel disheartened, get distracted, lose excitement and faith. Minsan kapag na-idle tayo, this is why some people drop out from ministry. Kapag na-idle tayo, wala tayong ginagawa, di ba? Therefore, pastors who are walking through such times, minsan hindi lamang na-idle yung mga members. Pastors din naman, di ba? Dumadaan din sa dry season. May mga pastors din naman na dumadaan sa dry season. Minsan nanlalamig, nanghihina, napapagod, tinatamad, di ba? Kaya tapos meron tayong minsan dadaan tayo sa nandoon tayo na dinidisiplina tayo through such times, but must eagerly wait on God until they call us back into action. Minsan napapagod tayo sa kakaantay ng ministry na darating sa ating buhay, or minsan naman, di ba, sa mga churches, kapag tayo nadidisiplina, na-idle tayo, pahinga ka muna kapatid kasi hindi ka muna ngayon gagamitin. Yan talaga kapag medyo dumaan tayo sa mistakes, wrong things, wrongdoings, ay talagang minsan dadaan tayo doon na na-idle tayo, minsan naboboring tayo, wala tayong nagagawa. So, minsan tayo ay nagiging we feel bored and we are eagerly to go back into action, and hindi natin namamalayan na yun pala ay minamadali natin at we are going outside of God's plan sa atin. Minsan may planong Panginoon kung bakit tayo napapahinga. Minsan may planong Panginoon, plan ng Lord. Minsan hinahayaan ng Lord na mangyari ang mga bagay na ito. Kasi minsan tayo ay napapagod, tayo ay nanghihina, but then kapag tayo ay makabalik na at kapag tayo ay tinawag na ng Panginoon, let's be patient. Amen? Control ourselves na tayo makabalik na when God called us into action. It's very dangerous to move outside of God's plan. Mahirap at delikado yung gumalaw tayo ng hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. This is deliberately a rebellion against the authority of God, and it's safe to assume that God will judge the rebel, that he will never see the fulfillment of God's promises and plans intended for him unless he repents. How do we move outside of God's plan? At least, but not limited to purposely rejecting a call to serve God. Kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, minsan at hindi tayo sumunod, it is called rebellion. It is disobedience to spiritual leadership. Kapag tayo pala ay merong calling, when we move outside of God's plan, it is directly called a rebellion pala yun. Disobedience to spiritual leadership. How do we move with God's plan? At least but not limited. Unconditionally obeying God's word. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Depending on the Holy Spirit's direction. Diba? Kapag minsan gano'n naman when sometimes meron tayong mga bagay natin gagawin na tayo nagdadalawang isip na baka tayo ay mag-fail. Then, we ask God's guidance, diba? We ask for God. Kasi wala tayong ibang i-depend dito. We cannot depend to anyone, but only God. We ask for the guidance of the Holy Spirit. So, and we have to submit to the authority. Wait for the right time, Lord. Ito na ba yung panahon? Minsan kasi sa ating buhay, kaya nagiging failure ang isang bagay is that we don't wait for the right time. We do drastic moves. Prayerfully,
Diba? Dapat kinoconsider natin yung totoong plano at will ng Panginoon sa atin. What are we doing with God's plan today in our life? Ano bang ating ginagawa ngayon sa plano ng Panginoon sa ating buhay? Are we moving? Ano dito? Are we moving ahead of His plan? Or behind His plan? Or outside of His plan? Or we are moving according to God's plan? Amen? Tayo lamang ang nakakasagot nun. Let us look at ourselves right now. Ministry workers, ministry leaders, fellow pastors, friends, brethren, mga kamanggagawa. Are we doing the will of the Lord? Amen? So, tayo lamang makakasagot nun. So, sa mga sandaling ito, sa pagbabalik ng natawag natin new normal na ito, while we are facing this situation, sa pagbabalik, sabang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng natawag natin new normal na ito, naboboring na tayo, nalulungkot tayo, madaan na sa hirap. So let us reflect ourselves. Nasaan na ba ako ngayon? According to the plan of the Lord. Nasaan na ba ako? Ako ba ay sumusunod sa plano ng Panginoon? Am I outside of God's plan? Diba? Or I am still sticking on God's plan while I am waiting for this new normal. Habang tayo nag-aantay sa katapusan nitong pandemic na ito, nasaan na ba tayo according to the plan of the Lord sa ating buhay? Amen? Tayo ba ay sumusunod? Tayo ba ay outside? Tayo ba ay nasa loob ng plano ng Panginoon? Or tayo ay nangunguna? Are we ahead? Pinapangunahan natin ang Panginoon sa kanyang plano sa atin. Minsan nga naman, mapapangunahan natin dahil minsan tayo ay worried. Tayo ay worry sa sitwasyon. Kailan pa matatapos ito? No work, no pay, makakapagpapadala pa ba kaya ako sa pamilya ko? I'm facing one of the worst situation in my life financially, diba? So, ang payo dito is that whatever happens, let us look at and stick to the plan of the Lord. Panghawakan natin yung sabi sa Jeremiah 29:11, diba? For I have plans for you, says the Lord. Plan to prosper you. Not to harm you, to give you a good future, di ba? So, panghawakan natin yun, ang plano ng Panginoon sa atin. Kahit na dumadaan tayo sa sitwasyong ito, mahirap, but then, let us continue to move according to God's plan in our life. Amen? So, tayo manalangin. Let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, na mga pangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gawin ito. Salamat Panginoon sa buhay ng kapatid namin na nakasama namin sa gabing ito sa aming online fellowship service. Dalangin namin, Lord, na patuloy ka pang manguna sa buhay ng bawat isa as we continue to wait for this new normal to end. As we continue to face this pandemic situation, as we continue to wait for this COVID-19 to end, Lord, in the mighty name of Jesus, samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming buhay, na kami, Panginoon, ay manatili ng naayon sa inyong kalooban. That we are moving according to your plan in each and every one of us, Panginoon. Na hindi kami lumabas sa inyong plano, na hindi kami manguna, or hindi kami madelay, Panginoon, sa mga plano mo sa amin. But Lord, turuan mo kami at samahan mo kami, na kami, Panginoon, ay lumakad ng kasama ka every day in our life, Panginoon. Turuan mo kami na magtiwala sa inyo in everything that we are facing, in every situations. Right now, Panginoon, nakikita namin, Panginoon, ang mga pinagdadaanan namin, mga hirap, but Lord,
In the mighty name of Jesus, kayo ang Diyos ng mga pangyarihan. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon, ang sitwasyon namin during this pandemic situation, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, ang aming mga finances, ang aming mga trabaho, ang aming mga katrabaho, ang aming mga plano sa aming buhay. Lord, wala kami ibang pagkakatiwalaan kundi kayo lamang, dahil kayo ang aming Diyos ng mga pangyarihan. Ang Diyos that is Almighty, the Sovereign of all things, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo pang samahan ang bawat isa, lalo na, Panginoon, bukas sa aming pagbalik sa aming mga trabaho. Lord, i-restore mo ang strength ng bawat isa, ang kalakasan na nawala sa amin sa gabing ito. Dahil napakahalaga sa amin, Panginoon, ang gabing ito na sama-sama kami na magsamba, sama-sama kami na magpuri sa inyo, at higit sa lahat, Panginoon, sama-sama kami na mag-aaral ng inyong mga salita. Gawin mo, Panginoon, na instrumento itong mensaheng ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Use this message tonight, Panginoon, as an instrument, as an inspiration to each and every one of us, Panginoon, na patuloy kaming mamuhay ng naayon sa inyong kalooban, na patuloy kaming lumakad na kasama ka sa aming mga buhay. Kundi, Panginoon, kahit na kami ay dumadaan sa hirap, mga pasakit, mga trials sa aming buhay, Panginoon, patuloy kaming manatili na mamuhay at lumakad kung ano ang inyong mga plano at gusto sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin din namin, Lord, sa gabing ito, Panginoon, ang mga kapatid na may mga pinagdadaanan sa buhay, Lord. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Deliver them from these problems, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon, ang kanilang mga pasakit, ang kanilang kinakaharap, Panginoon. May it be financial needs, may it be relationships, Lord, in the mighty name of Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo ang bawat isa. Noon din, Panginoon, ang mga kapatid na sakit, Lord, in the mighty name of Jesus. You are our Jehovah Rapha, our great healer, Panginoon. Kayo aming Diyos ng mga pangyarihan, kayo ang aming dakilang manggagamot. Sa inyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang buhay ng aming mga kapatid na mga may sakit, in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, may the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you and be gracious unto you. May the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one. Let us go in peace and praise the Lord. Salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Good night and God bless everyone.